test. Ayan na. Okay. Sige po, no, live na tayo. Tapos, pwede nyo po i-share yung live stream natin. So, once again, good afternoon. And, once again, good afternoon. Sige, bago tayo magsimula, muna tayo, warm up. Magtatawag po ako ng names. And then, pagkatapos po nun, i-recite nyo po yung verse. So, hindi po nawala yung memory verses natin. Okay, sige. So, please open your camera. Mga camera. Okay? So, magtatawag ako din. Sasabihin ko yung verse. And then, i-recite nyo po yung verse. Ready na? Okay. Si Kuya lang ata ready. Ready na ba kayo? Okay, simula. Start tayo, no? Sino ba? Ready na ba kayo dyan? Okay, let's start. Si Mami, no? 2 Timothy 3:16 and 17. 2 Timothy 3, verse 16 to 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang taon ng Diyos ay maging ganap, nasasakapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Okay. Thank you, ma'am. Okay, next. Si Tita Amy, Romans 8:9. Romans 8:9 po, Tita Amy. Ngunit kayo wala sa laman kundi sa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ni Kristo. Subalit kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya. Okay, that's good. Thank you. Sige po. Sige, si Tito Bong. John 3:21. Sapagkat ata yung unang salita nun. Or subalit. Subalit. Nakamute ka po, Tito Bong. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang ginagawa ay nayon sa Diyos. Okay, yes. Thank you. Sige, next. Ano ba ang sunod? Sige, Siren. 1 Corinthians 12:3. 3:13 may sa baba, no? Sorry. 3, yeah. 3:12:3. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus, at walang makapagsasabi si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Okay, that's good. Next, Yana, 1 Corinthians 12:13. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging mga Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Okay. Sige, next. Ano ba mga pa? Si Daddy, 1 Peter 5:8. Okay, magpakatino kayo, magbantay kayo. ang jablong
na inyong kaaway ay gumagala at umuungal Parang at ay gumagala. Parang leon gumagala at umuungal. Mahanap ng kanyang malalapa. Okay. Ano pa ba? Jamie, John 1:1 and 14. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At naging taong salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kalawalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Okay, that's good. Sige, next. Ara Joyce. Ano bang natira? Mga awit, 1 to 3. Hindi ko po kabisado yun. Ano na lang, John 17:3. Si Tita Che, John 3:16, no? Sige, Ara Joyce, John 17:3 muna. Ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala na iisang Diyos na tunay, at si Jesucristo na iyong isinugo. Okay. Tita Che, na-memorize mo na ba, John 3:16? Nakalimutan ko ulit. Mag-practice pa ulit. Sige, okay lang po, Tita Che. Sige, nandyan man si Arshan. John 3:16. Tapos Tita Susan, mga awit. Po. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, last. Tita Susan, mga awit, 1 to 3, no? Pang champion niya. Wag lang kalimutan mag-unmute, Tita. Sorry. Sige po, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umupo man sa upuan ng mga manunuya. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. 3. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Ang kanyang Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. At nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Last po, John 17. Okay po. Alright, okay. So, thank you po, no? Maganda na nare-review natin yung mga memory verses natin. So, magpapatuloy na tayo sa ating Bible study. Good afternoon sa lahat. And sa mga manonood nito, Tita Bing, no, na sumasali sa panonood and sa iba pa. So tayo ay magpatuloy, basahin po natin yung Luke, no? Nasa Luke po tayo, chapter 3. Basahin natin yung verses 3 hanggang 6, no? Yan muna yung unang parte, 3 to 6. Sige, no? Hindi ko pa pala na-share. So, request ko lang na magbasa di ba pwede nating Ayan, nakikita nyo na po ba? Ay, wait. Teka lang po. Sige, yung may mga hawak na Bible, no? Pakibasa. Yana, pakibasa yung verses 3 to 6. Lucas chapter 3 verse 3 to 6.
Siya ay nagtungo sa buong lupain sa palibot ng Jordan na ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Gaya ng nasusulat sa aklat ng mga salita ni Propeta Isaias. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Bawat libis ay matatambakan at bawat bundok at burol ay papatagin, at ang liko ay tutuwirin, at ang mga baku-bakong daan ay papantagin, at makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Tayo ay manalangin muna. O Diyos, patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyo. Dakilain ka, ikaw lamang. Nag-iisa at tunay na Diyos. At sa iyong anak, tanging anak na si Jesucristo, na sa pamagitan niya ay niligtas mo kami. At sa banal na Espiritu na siyang patuloy na sumasama sa amin sa pagtuturo at pagpapalakas sa paglalakad ayon sa iyong kalooban. Salamat sa salita mo na iyong kinasihan na siyang magtuturo sa amin, magtatama at magpapalago at magpapalakas. Dahil ito ay inihanda mo na upang lakaran namin para sa iyong kaluwalhatian. Dahil ito ay buhat gawa mo, Panginoon. Salamat sa mga matututunan namin. Patuloy kami po yung humihingi ng pag-unawa at karunungan na nagmumula sa iyo. Tayo may panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so balikan natin yung verse 3. Nakikita niyo ba yung shinare ko po? Nakikita naman po. Thumbs up. Okay. Sige. So, medyo na iba po kasi nag-reset ako ng computer. So, medyo iba yung Anyway, so verse 3, siya ay nagtungo sa buong lupain sa palibot ng Jordan na ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. So, meron po tayong nabanggit dito na lugar or yung setting na kung saan ito po ay nangyayari. Actually, nung binasa ko po yung John, mas magbibigyan po tayo doon ng specific na place kung saan po yun. Yun po ay sa Bethany or sa Bethania, in which yung lugar po na iyon ay nabanggit din kung saan nanalagi ang Panginoong Hesus bago po siya dumanas ng paghihirap, So kung matatandaan niyo po 'yun. But anyway, yes, doon po si Juan na tagapagbautismo ay nagtungo sa buong lupain sa palibot ng Jordan. So doon natin makikita kung saan po naghayag si Juan na tagapagbautismo. One of the possible reason is dahil nga pagbabautismo yung kanyang mensahe. So very strategic po yun na setting kasi nga yun ay malapit po sa Ilog Jordan, So sabi po dito, but ang magiging focus natin dito is yung ipinapangaral, in which yun po yung bautismo ng pagsisisi. Actually, kung matatandaan nyo po, nagkaroon na po tayo ng discussion patungkol dito nung tayo po ay nag-Bible study, na ang nag-facilitate na si Kuya. At siguro maganda na magkaroon tayo ng short recap or review patungkol dito sa mga terms. Para po mas maging malinaw po ito sa atin. Kasi I myself, ngayon ko lang po talaga naintindihan yung salitang ito. Dati, binabanggit namin, and I think binabanggit nyo din ito, pero nahirapan tayo na i-express or ipaliwanag siya. So maganda talaga na ulit-ulitin muna natin for now. So ito po yung bautismo ng pagsisisi or baptism of repentance, And kung matatandaan nyo po, natutunan natin na ito po ay iba. Magkaiba po yung baptism na sinabi ng Panginoong Hesus, in which mababasa din natin sa chapter 3. At yun po ay sinabi din ni Juan, tagapagbautismo. Mababasa nyo po yan sa verse, anong verse yun?
Okay. Verse okay. Hindi ko na note, no? Saan yun? Okay, verse 16. No? Luke 3:16. So, yun po yung babautismuhan sa Espiritu Santo at sa apoy. Okay? So, magkaiba po yung dalawang iyon. So, sino po nakakaalala dito patungkol sa bautismo ng pagsisisi? Ano tong mensahe ni Juan, tagapagbautismo? No? Anong klaseng baptism ito? Well, sasabihin nyo, bautismo ng pagsisisi, yes. Tama po yun. Pero ano to siya? Base sa konteksto na binasa po natin at binabasa natin paulit-ulit. No? So ano po yung baptism of repentance na mensahe po ni Juan? Di ba? Naalala niyo po ba? Si Ara. Si Natal? Si Ara. Si Ara daw. Okay, Ara. Sabi ko yan. Dinidiscuss ko eh. Ara. Okay, so natatandaan mo daw, no? Kasi ikaw yung katabi, no? Sige. Anong natatandaan mo, Ara Joyce? Yung natatandaan ko po parang ano siya, testify or patotoo dahil pinatawad ka na. Kumbaga, nakikita na lang sa buhay mo yung pagko-confess na nagkasala ka talaga sa harap ng Panginoon. Okay. So, yung ayun, no, yung nabanggit po ni Ara na you do this kasi nga napatawad na, no, or may kapatawaran na, no? So yun yung naalala po ni Ara. So meron pa po bang makapagdadagdag? Ito natandaan ko din, no, yung salitang para, no, para sa kapatawaran ng kasalanan. So nagkaroon tayo ng tanong. So ito ba ay magsisisi ka upang mapatawad or nagsisisi ka or merong bautismo na pagsisisi dahil merong kapatawaran? So natandaan ko na yung sagot natin is dahil may kapatawaran. Kaya tayo sila, no, during this time ay nagpapabautismo. Kumbaga na iintindihan nila na merong kapatawaran na mahahayag. Kaya sila po ay nagpapabautismo bilang pagpapatotoo na sila po ay handa or sila ay tatanggap doon sa pagpapatawad na kanila pong makakamtan sa pamamagitan ng pagdating ng Kristo. No? So sige po, pag sinabi po nating bautismo ng pagsisisi, ito po ay yung pag-amin at pag-angkin ng isang tao na siya ay nagkasala at siya ay nangangailangan ng pagliligtas. Ito din po ang paghahayag ng pagpapasakop at pagsunod sa kautusan ng Panginoon habang naghihintay sa pagdating ng Mesiya or pagdating ng Kristo. Ibig sabihin, yung bautismo po ng pagsisisi ay paghahanda upang manampalataya sa pagdating ng Kristo. So ito po yung baptism of repentance na pinapahayag po ni John the Baptist. Hindi po iyon yung ginagawa upang sila ay mapatawad. Okay? But ito lamang po ay yung paghahanda nila sa pagdating ng tagapagligtas. Naintindihan niyo po yun? Kasi nga, dito kasi nagkakaroon ng confusion. Yung kapag, yun nga, yung meron tayong water baptism, merong baptism of the Holy Spirit, merong baptism of repentance. No?
Tol, tanong ko lang, no? Actually, may nabasa ako, may 7 pong klase ng baptism na mention sa Bible. Merong 7 na baptism. Okay? Pero ang dinidiscuss natin, it's 2 lang. Yung baptism of repentance na mensahe ni ni Batista, ni Juan Tagapagbautismo, at yung baptism of the Holy Spirit and fire, or baptism of the Holy Spirit na gagawin ng Panginoong Jesus. Pero again, exegesis po, no? Nandito tayo sa panahon ni Juan Tagapagbautismo na hindi pa dumating. Nandyan naman na si Jesus, no? Pero hindi pa siya formally nag-start sa ministry. So, ito tol, parang ito kasi tanong ko din sa sarili ko. Tanong, tayo ba? Ito na, tapos na, 'di ba? Tapos na ito nangyari. Yung baptism of repentance, ito ba ay still applicable, or ito ay para lang doon sa mga Hudyo na nakakaalam ng pagdating ng Kristo? At dahil nga ito ay paghahanda sa pagdating, so ito ba ay para lang din sa kanila? At yung tayo sa panahon natin, yung baptism na meron tayo is, yung water baptism na lang, in which, iba yun, di ba? Iba yung mensahe na pinapakita ng water baptism na ginagawa natin. At alam na natin yun. So yun lang, parang para maging clear lang din sa lahat, tol. Baka meron kang share patungkol doon. Hello. Yun, so, i-try ko lang rin. Sana maging malinaw. No? Yung itong nababasa natin ngayon sa Lucas chapter 3, verse 3, ito yung water baptism of repentance nung panahon nung ministry ni John the Baptist. So sabi, malinaw na siya ay dun sa 16, no, siya ay lamang po, forerunner, or yung herald lang ng paparating. No? Kasi nga po, merong pong tipan na, or covenant na kumbaga babaguhin, no? Hindi dahil sa ito ay hindi sapat, ngunit kumbaga kasi yung old covenant, itong baptism of repentance, ang pinapakita nito is yung sa konteksto, no, dun sa mga Hudyo, they are the people of the covenant, but that covenant is an old and passing. Kumbaga ito ay unti-unti nang nawawala, no? Kaya po merong new covenant. Kasi kung hindi na kailangan ng new covenant, the old covenant will suffice. Pero alam natin na walang Hudyo o walang tao na naka-perfect ng old covenant. And the reason is we all have sinned and fall short of the glory of God, Romans 3:23. So, hindi na po iyon yung baptism na ginagawa ng mga Kristiyano ngayon, na ang Panginoong Hesukristo na, no, ang siyang nagtalaga, no, o siya yung nag-ordain, no. Kaya nga po, 'di ba, sa traditional church, meron po tayong 2 sacraments, no, 2 sacraments na ginagawa sapagkat ito ay inordain or inutos ng Panginoon na gawin natin. Yung ginagawa na pagbabautismo sa tubig na tinukoy ng Panginoong Hesukristo sa Matthew 28:18 to 20 ba yan? Matthew 28, iba po yun sa baptism na iginagawad ng isang forerunner ng Panginoong Hesukristo. So, para hindi na lang po talaga tayo malito, no? Si John the Baptist, hindi po siya nabilong sa New Covenant, no? Itong kanyang sinisigaw, it's still in the Old Covenant, just like circumcision, no?
It's all of the flesh, kumbaga, no? Linisin niyo ang inyong mga laman, okay? So yun yung water baptism. But the water baptism now is the new covenant. Kumbaga, it is by grace na. So yun lang yung yun lang yung Matthew 28:19-20. Amen. So, ayun, malinaw po na paliwanag sa atin. So, ito pong kay John the Baptist na baptism of repentance is again, hindi na siya applicable sa atin. Ito ay, yun nga, paghahanda lamang sa darating na Mesiya in which, alam po yan ng mga Hudyo, na yun po yung pangako ng bagong tipan. Kaya nga, di ba sa Jeremiah 31, yun po ay patungkol sa New Covenant. 'Di ba? At iyon po ay darating na ipinahayag sa kanila sa Malakay. And sa pagdating ng New Covenant, ng bagong tipan, meron ngang herald, no? Merong nanguna kumbaga. At iyon po ang pinag-uusapan natin ngayon. At sa paghahanda na yun, ito po yung mensahe na kanyang ipinapalaganap sa panahong ito. At yun po yung bautismo ng pagsisisi, no? Para sa kapatawaran ng mga kasalanan. So, I think naging clear na yun sa atin yung distinction nitong baptism na na-mention dito sa Luke 3. Kasi nga meron nga pong 7 na baptism na i-record, no, sa Bible. Pero hindi na muna tayo mag-go deeper to that. So, sana po naging maliwanag na po sa atin itong klase ng baptism na tinutukoy dito. Okay na po ba tayo or may tanong po kayo? Kung merong ask Pastor John, ask Pastor Jens naman sa atin. No? Okay. So, may dagdag. So simply, itong nababasa natin ngayon na baptism of repentance ay hindi na po natin ginagawa sa ngayon, no? Pagka kumbaga di naman din tayo people of the old covenant Kumbaga nag-bypass tayo unlike dun sa mga Hudyo Gentiles, wala naman tayong law in the first place. Pag hindi ko sinasabing walang law meron pong law. Ngunit ito kasing covenant of works na binigay sa mga Hudyo ay hindi rin naman nila nagampanan. Hindi rin talaga nagampanan at hindi talaga magagampanan dahil nga sa kasamaan ng ating yung fallen nature natin. So again, it is just a matter of old and new. So when we focus on the new, so syempre hindi talaga tayo magre-refer dito sa baptism na pinapahayag ng isang Juan na tagapagbautismo. Kasi alam natin kung saan nagsimula ang New Testament or yung New Covenant. And it is in the blood of Jesus Christ. Sabi niya, di ba? This is the new covenant in my blood. So the start of the new covenant is Jesus Christ. Kaya nga po, and we are as Gentiles, na nabigyan ng grasya, first for the Jews, then for the Gentiles. Meron pong significance yung phrase na yon. First for the Jews, then for the Gentiles, kasi po tunay naman na yung covenant ng Panginoon ay magpakailanman, no? Kumbaga, meron lang talagang isang nakikipagtipan na Diyos. At yun ay yung Diyos ng Hudyo noon. Pero ngayon,
ay Diyos ng Hudyo at ng mga Hintilo. Sabihin, He is the God of all nations. No? The Lord of hosts. So, para hindi kayo malito, water baptism is not the same with the water baptism na nababasa natin ngayon. Dahil ang reference ito is John. And John is not part of the new covenant. He is in the old. No? Para hindi kayo malito. John the Baptist is still in the old covenant. The start of the new covenant is in Jesus Christ. Yun yung, sa pag-aaral ko, yun kasi yung parang nalilinaw sa akin. Ewan ko lang rin kung mag-a-agree kayo, pero yun yung sa pagkakaalam ko ngayon. The start of the new covenant is in the blood of Jesus Christ. Therefore, yung si John the Baptist, which is siya ay yung former, no? Because Jesus Christ is the latter, he is the last Adam. So, ibig sabihin, John the Baptist is still reckoned in the old covenant, no? Not in the new covenant. So, kung magiging basis mo is John the Baptist, therefore, nami-mislead ka. Kailangan mong magpabautismo sa tubig. Tapos you are referring to the baptism of John the Baptist. Hindi po ito. Hindi po yun. You are misled kung doon ka naka-point kay John the Baptist. So, because we are in the kumbaga new covenant, the grace, not the works covenant. Therefore, doon tayo laging papasok sa covenant ng Panginoong Jesucristo. Na kung saan siya na gumawa ng lahat at itong lahat at ang kanyang gawain, yung appointed na gawain niya ay natapos na. Kaya tayo ay naipapasok na doon sa bagong tipan dahil sa kanya. Kaya nga po merong baptism of water and baptism of the Holy Spirit, baptism of the Spirit and fire. So, yun. But then again, water baptism is a sacrament of the new covenant. Yung ginagawa nating water baptism, it is a sacrament. Ano pong ibig sabihin ng sacrament? Ito po yung dramatization ng kung anong ginawa ng Panginoon. Pag sinabing dramatization, kumbaga kung kayo ay nagpe-present sa isang bulwagan, ito po yung PowerPoint presentation nyo. Yun yung sacrament of water baptism. So kung papasok kayo dun sa water baptism ni John, then hindi yun. Yung mensahe kasi nun ay iba sa mensahe ng new covenant ng Panginoong Jesucristo. So, di ba, pag tayo ay ini-immerse sa tubig, ibig sabihin, binabautismohan tayo sa kamatayan. Tapos, kung tayo naman ay iaangat sa tubig, ito ay presentation naman na yung namatay, no, tayo yon ay muling mabubuhay. Merong tinatawag na continuity but discontinuity. Sabihin, we continue kasi wala naman tayong katapusan. It is the same. Ito po yung buhay na binigay sa atin ng Panginoon ay hindi matatapos. Yung nawawala lang at nailulublob dun sa tubig ay yung namamatay na katawan dahil sa kasalanan. At sa muling pagkabuhay, no, katulad ng resurrection ni Jesus Christ, ito pa rin yung katawan natin na muling nabuhay, pero bakit may discontinuity? Kasi it will be a glorified one, same as Jesus Christ. Kaya nga po sa Acts 2:38, be baptized in the name of Jesus Christ. So, yun. Yun lang, medyo napahaba na, sorry. Okay, so mahalaga po talaga na maunawaan natin yun. So one thing also na ito ay ano ko lang dadagdag.
Mga kapatid, no, let us desire na soon, sa madaling panahon, tayo ay magagamit din talaga ng Panginoon na may hayag itong mga katotohanan na ito sa ibang tao, no? I mean, ano ko lang po talaga, baka kasi maisip natin na ayun, tayo nagba-Bible study, parang yun, mas makilala natin ang Panginoon. Well, totoo po iyon, ginagawa natin iyon para makilala siya lalo. Lumago tayo sa pagkilala at pagsunod sa Kanya. Pero one thing also na ito, pinagpipray ko na din starting these days, no? Yung desire natin to, desire din natin ba na may hayag itong katotohanan na ito sa ibang tao, no? Specifically dito po sa Kabkaben. At yun ay, ito na rin, sasabihin ko po sa inyo na let's start praying also for Kabkaben. Okay? Kabkaben, kasi dito po na tayo nakabase, no? Let's pray for Kabkaben. Kabkaben will be, kumbaga, God will be gracious and save, no? Yung mga tao dito sa Kabkaben. Again, hindi natin alam kung sino ang elect or hindi. Basta alam natin na may kapatawaran at pagliligtas na ginawa ang Panginoon. So, we pray for that. And one thing na kasabay nung pananalangin natin is yung pag-aaral natin ng salita na kung saan ito ay may tuturo natin in the near future. Kaya maganda po na nabibigyan natin ng linaw itong mga salita dito kasi nga, again, soon tayo din po ay magtuturo sa iba. So yun po, no. Yun, dagdag ko lang naman kasi baka maisip nyo parang nagiging technical na tayo sa mga sinasabi. Well, nararapat lang din po talaga na malinaw ito sa atin kasi ito ay tuturo din natin sa iba. So yun lang po, no. Yun, isipin na din natin at panalangin natin yung mga bagay na yun. Sige, Tol. At meron pong reason why, meron pong rason bakit kailangan maging technical. Kasi nga po, ang kalaban po talaga ay nagpapanggap na ng ilaw, no? Parang, alam niyo po yun, si Satanas, hindi po yan magpapakita sa inyo na halatang siya ay si Satanas. No? Hindi po. Siya po ay nagkukunwaring anghel. Ngayon, bakit ko po talaga sinasabi yung water baptism ay na sinasabi ni John the Baptist ay iba dun sa water baptism na ginagawa at ginawad ng Panginoong Jesucristo na ipangaral sa ng mga apostol, na kanyang mga piniling apostol, no? Sa Matthew 28. Kasi po, kung mapapansin niyo po, no, itong water baptism ng Roman Catholic Church, okay? Ang nire-represent nito ay yung paghuhugas at saka yung nai-infuse daw sa atin yung kabutihan ng Diyos, in which nandoon sa sacrament yung kapangyarihan. Nasa sakramento yung kapangyarihan, hindi doon sa gumagawa. Kaya nga po, 'di ba, nabanggit ko po talaga 'to at napag-aralan ko lang rin po na yung operato at saka operantis, no, the work of works versus dun sa the work of the worker. Dun kasi sa pagbabautismo na ganun, kailangan yung magpabautismo para maligtas kayo, na nagiging requirement siya, no? So nagiging works based siya, hindi siya nagiging faith based, kasi yung faith based po ay based sa tao. Lagi ko po talaga yung bibigyan ng diin yung Hebrews 11:1, no? Faith is the substance. Sabihin, ano yung laman ng faith na yun? At alam natin na yung laman ng faith na yun ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya dapat doon tayo natutuon. Kung tunay nga tayong nasa
grasya ng Panginoong Jesucristo. At hindi yung maggagawa ka ng isang may tawag kasi yan, parang indulgence, no? Indulgences na ibebenta mo sa tao. Para maligtas kayo, magpabautismo kayo sa tubig. Okay? So sana maging malinaw po yun. Kumbaga, maliit lang kasi yung yung nagdi-divide. There's a very thin line that divides truth from lies. So, and times like this, no, na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ito po yung time na we can be technical, no? Technical. Para alam natin yung totoo, sa hindi. So, yun lang i-add na ko lang para maging mas seryoso tayo sa mga ganitong usapin. Ayun. Okay, so yun kasi isa din po yun sa nagiging controversy or yun nga no, yun yung mga maling paggamit no ng salita. Yun nga, may nagtuturo na magpabautismo para kayo ay maligtas. So ngayon nakikita na natin at naunawaan na natin yung kamalian ng mga ganung bagay. Okay? So ang ating maihahayag is yung katotohanan. So we praise God kasi pinapaunawa ito ng Panginoon sa atin, no? So sige, sana naging malinaw na po yun at magpapatuloy tayo sa verse 4. And verse 4, gaya ng nasusulat sa aklat ng mga salita ni Propeta Isaias, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Well, kung mababasa po natin dito, ang paghahayag po ni Juan is yun nga po, no, matagal na po siyang naitakda, no? At yung kanyang mensahe ay matagal na rin din pong nailathala, no? Na kumbaga, again, dito natin makita yung kagandahan ng plano ng Panginoon at makita natin dito yung accuracy, kumbaga, no? Ng itong mga nangyayari na ating binabasa na. So, again, ito pong nakikita natin dito is pagsasakatuparan po ng maraming bagay na mangyayari alinsunod po sa pagliligtas ng Panginoon na matagal na pong nakaplano. Kaya nga meron tayong Ordo Salutis or yung Order of Salvation na itong lahat ng ito ay itinakdahan na noong una pa, no? So, kasi kanina pinag-aaral ko yung Ephesians chapter 1. So, doon mo talaga may salita talaga doon na bago pa man likhain, no, ang mundo. So, salvation o yung kaligtasan ay inano na, kumbaga. Pwede nating masabi binigay na. No? Kasi nga may kumbaga nakilala na ng Panginoon at pinili niya na, no? And so, again, verse 4 is nagpapakita sa atin na kung ano man po yung sinabi ni Juan, yun po ay naayon po sa propesiya na po ng mga propeta ng Panginoon. So, tingnan natin yung propesiya, verse 5, bawat libis ay matatambakan at bawat bundok at burol ay papatagin at ang liko ay tutuwirin at ang mga baku-bakong daan ay papantayin. So, okay, verse 5, no? So, parang ano siya, no? Ano bang klase ng tol pag lalarawan, 'di ba? May mga figures of sige, but anyway, bago po 'yon, so makita natin dito. So pansinin niyo po, no, bawat libis ay matatambakan. So libis is parang anyo siya ng lupa na parang malalim, no? Malalim. So kung titingnan nyo, matatambakan. So matatambakan. Next, bundok. Ito naman is yung the opposite, yung mga matataas. Bundok at burol ay papatagin. So you see? Papatagin. At ang liko ay tutuwirin. At ang mga bako-bako ay papantayin. So, ganda, no? So, ito po ay ang larawan. Okay? Ito po yung larawan ng pagsisisi. Okay? It's just, kumbaga, sa matalinghagang pagsasalita, ito yung larawan po ng pagsisisi. Larawan ng paghahanda sa pagdating ng
Messiah na kailangan nilang gawin. Okay? Ito ay hindi nagdudulot ng kapatawaran ng kasalanan, bagkus again, ito po ay paghahanda lamang sa pagdating ng Kristo na sa pamagitan niya ay may kapatawaran. So actually, itong verse 5 is mas ma-define pa siya doon sa simula sa verse 11 hanggang 15. Meron pong, kumbaga, makikita natin doon yung kasi again, itong propesya na ito, parang ano siya, no? Parang hindi siya clear na sinabi, pero again, kung babasahin natin yung konteksto 11 to 15 will show to us ano ba tong tatambakan, papatagin, tutuwirin, papantayin. Okay? So, yun yung sa verse 5 na makikita natin sa 11 to 15. Now, verse 6, at makita ng lahat ng laman ng pagliligtas ng Diyos. Again, madali na po natin tumaunawaan na again, yung pagliligtas ng Diyos ay hindi lamang po sa mga Hudyo at pati na rin po sa mga Hentil. Kaya nga sinabi dyan, lahat ng laman. No? So, makita nyo na even in the Old Testament pa lang, yung pagliligtas ng Panginoon, naihayag niya na talaga na it is for all. No? It is for all. Kaya napaka-amazing na kumbaga makita mo talaga yung pagpapatuloy ba no ng salita ng Panginoon. So wala talagang contradiction, bagkus ito ay very wonderful story na akda talaga ng Diyos, no? So lahat ng ito akda po yan ng Diyos. So, siguro pwede na tayong patuloy sa verse 7 or may dadagdag kayo. Tol, may dadagdag ka ba regarding sa itong Old Testament reference? Konting-konti lang. Bali, magpo-focus na ako sa 6 kasi medyo na tayo sa time. At makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos. So, universalism, no, yung mga pwedeng maging pwedeng maging danger ng verse na to. Sasabihin sa atin, oy, gotcha, no? Calvinism, ha? No, ito, universalism, at makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos. Pero, actually, meron po talagang mga verses sa Bible na ganito, no? At madali lang itong i-counter yung mga ganitong kamalian ng pag-handle ng salita ng Diyos. Kung iisipin natin yung Biblia as one, kumbaga the totality of the scripture or yung total scriptura nga kung tawagin. Ito ay nabasa natin sa kay Peter, no? Yung 2 Peter, yung unang verse ng 2 Peter. So paki-ano na lang, tol, baka para lang maano natin. Ano yun, tol? 2 Peter, yung unang verse. Yung 2 Peter. Yan. Ito yung paunang salita ng letter ni Peter, no, yung pangalawang epistle niya. Si Simon Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo, sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Na gaya ng sa amin. Okay? So, ibig sabihin, yung pinatutunguhan nitong 2 Peter, yung letter ni Peter, ito marami ring reference sa 2 Peter na kung saan lahat ng laman ay makakakita ng kaligtasan ng Panginoon. Pero actually yung lahat is yung itong sinusulatan, no? Sinusulatan ni Pedro dito sa kanyang sulat, no? Sino yung sinusulatan? Sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin. Kaya nga po, 'di ba, kung titingnan yung view of universalism, kung tunay yung view of universalism na lahat talaga ng laman
ay makakakita ng kaligtasan ng Diyos. Wala pong nasa impyerno talaga ngayon. Pero but again, we know na hell is a real place. And that is a place, it is not an empty place. No? Kaya nga po, there is a great importance talaga na pag-usapan natin yung kamatayan. No? Kasi ito, nawawala na po kasi ito ngayon sa modern, natin yung contemporary Christianity na kung tawagin. Madalang na lang bigkasin yung patungkol sa kamatayan. Okay? So, and even our Lord Jesus Christ, He is a hell preacher. He is a death preacher. No? Kasi nga, though death is not natural, hindi po yan yung original design. Pero dahil nga sa kamatayan, kumbaga, dahil nga lahat ay namamatay, so it must be that all have sinned, no? Which is talagang tunay. No? At ito ay sinabi ng Panginoon sa atin. So lahat ay mamamatay. Ngunit yung mga naliligtas ay tunay na naliligtas sapagkat sila ay pinili ng Panginoon na iligtas. Ibig sabihin, yung kaligtasan nila, it is not potential na salvation. It is an actual salvation. Totoo po talagang naligtas. So, sana malaman nyo, no, na kayo ay totoong ligtas. No? Hindi yung, pwedeng maligtas dahil merong Jesucristo. Hindi po ganun. Totoong ligtas po. So, yun lang ang ma-add ko dun sa 4 to 6. Ayun po, no? So, maganda na nabigyan po ng diin din itong huling parte ng verse 6, no, sa Luke chapter 3. Kasi nga po, again, bakit ba tayo nag-aaral? Yun nga, para nga po hindi tayo magkamali or makita talaga natin yung katotohanan at ito ay may hayag natin. At alam po natin na yung mga verses po madali lang po talagang mabigyan, no, ng ibang kahulugan or ibang paniniwala. Kaya maganda po talaga na makita natin at maunawaan natin ito upang mapanghawakan natin. At hindi tayo madala, no, hindi tayo madala sa mga, yun nga, maraming mga nagsasabi ng mga katuroan, yun nga, yung nabanggit kanina, universalism, na in which, yun nga, ang lagi nilang sinasabi, ang kaligtasan ay para sa lahat. Kasi nga sabi, yan, Luke 3 verse 6, makikita ng lahat ng laman ng pagliligtas ng Diyos. So, di ba, ganyan po kahalaga na maunawaan natin yung ano bang ibig sabihin ng lahat ng laman, no? At anong ibig sabihin na kung ang kaligtasan ay para talaga sa lahat? So yung mga ganung bagay po ba ng mga tanong. Now, sana nakikita nyo po yung kahalagahan. Kaya yun nga, yung pag-aaral talaga ng ano ba sa Tagalog yung theology, tol? Pag-aaral. Aralin ng Diyos. Kasi yun, the truth about God, the logic of God. It is not a simple logic, I mean, theology is a simple logic. Bakit simple? Kasi may iisa lang talagang standard at may isang katotohanan lang tungkol sa Panginoon. Diba? Kaya nga, ang dalangin, no, yung high priestly na dalangin ng Panginoon, ano yung ginagawa natin, yung ministry mo dati, tol? Intercessor. Yung intercessory prayer ng Panginoon na yung sa John 17:3 na at ito ang buhay na walang hanggan na makilala kanila bilang isang tunay, na Diyos na tunay at ang iyong sinugo. Yun ay kanyang yun ang dalangin niya para sa kanyang mga tupa.
So, ayun, malaking ano yun sa atin. Theology, sabi nga ni R.C. Sproul, theology is life. Ito yung life. Na makilala mo siya na tunay at nag-iisang Diyos. So, theology is just the study of God. But it is not man-centered. Kasi pag man-centered, makagawa lang tayo ng maraming relihiyon. Pero walang pagkakakilala sa tunay na Diyos. So, ibig sabihin, hindi talaga relihiyon na nakakapagligtas. Pero may relihiyon na nakakapagligtas. At yung, ano yung relihiyon na yun? Yun yung relihiyon ng katotohanan. The religion of truth. And that is the biblical Christianity. Okay? Kaya nga, di ba, bakit may John 14:6? I am the way, the truth, and the life. But may Acts 4:12. Salvation is found in no one else, where there is no other name under heaven given to men, by which one is saved. Bakit may mga ganun? Because that is the truth of our religion. That is based dun kung sa man-centered, o yung anthropological, o yung, di ba, ayan, meron na, marami na. Hindi pa nga natin naunawaan yung theological, meron ng anthropological. Sa ilang tatandaan nyo, anthropology, theology is different with religion, the study of religion. So religion is more of anthropology. Ano yung nare-receive natin? Pero hindi lahat ng nare-receive natin ay katotohanan. Kasi nga tao tayo eh. Pero lahat ng sinasabi ng Diyos sa kanyang kasulatan, it is infallible. Why? Because God is perfect. No, walang kamatayan sa Diyos. All is good. Kaya nga, di ba, sasabihin ng mga doktor, what is the cause of his death? Natural cause. Well, death is not natural. Because in Genesis, di ba? In the beginning, God. Ayan, ang tanong ko sa inyo, is there death in God? Wala. There's only life in God. Di ba? Even those simple, Ngayon, anong cause of death? Katandaan, natural cause. Natural ang kamatayan? Hindi po natural ang kamatayan. Death is a penalty. Our design is for life, no? Kaya ang ganda nung narinig ko lang rin sa podcast, yung Renewing of Mind. Death is not to nature. Tanggalin na po natin yun. Pero totoo pong may kamatayan. Lahat po tayo namamatay. Kaya po lahat namamatay. Because it must be that all have sinned. And it is even the truth, no? In the Bible, all have sinned and fall short of God. Wala pong humahanap sa Diyos. Bakit? Kasi nga patay tayong lahat eh. No? So, grasya lamang po lahat ng ito, yung makilala natin siya na tunay na Diyos at ang kanyang sinugo na tunay na Kristo. Sapagkat maraming Kristo ngayon na hindi tunay. So, sana nakikita nyo yung kagandahan ng katotohanan. The religion of truth, no? It is not religion that saves, but there is a religion that saves. Ano yun? Yung katanggap-tanggap sa mata ng Panginoon. Di ba? Saan yun tol? Na-discuss mo na yun eh. Yung mag-ano tayo sa James. Sa James yun. And even James, titingnan mo yung parallelism ng James, tsaka yung babasahin natin ng mga next verses nito. Paano po ba ang gagawin? Diba? Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nga po, scriptures never contradict scripture. So kung babasahin mo ang scripture, you must know the totality of it. Hindi pag sinabing ka lahat naliligtas, ibig sabihin lahat ng tao naliligtas. Hindi po yung totoo. Madali lamang po talagang i-twist ang scripture. And the one that twists scripture is a liar, no? And who is the father of all lies? That is Satan. So, kung ikaw ay nagsisinungaling, ang lahat ng nanggagaling sa bunganga mo ay kasinungalingan at hindi katotohanan, okay lang sa'yo na may magbigkas ng katotohanan at wala kang reaksyon. So, katakutan mo. Baka wala ka talaga sa katotohanan. So, yun lang yung... Amen. So, kaya nga po, pag-aaral talaga ng kanyang salita, yung ating ginagawa.
So, dagdag natin sa ating mga panalangin that kumbaga, God will work in our hearts, no, na mag-desire talaga na aralin ng kanyang salita, no, yung Psalm 119 ba, no, na salita, alituntunin, lahat, no, kalooban niya, yun talaga yung hinahanap natin at alam natin na yun nga, buhay, no, na nagbibigay buhay sa atin, yun na yung salita, no. So, mga kapatid, let's continue to study His Word. No? Patuloy tayong manalangin na yun, yung karunungan at pag-unawa na nagmumula talaga sa Panginoon dahil siya lang talaga ang katotohanan. No? Siya lang talaga, sa Kanya lang talaga ang katotohanan. So, wag po tayong manghina na buklatin yung ating mga Biblia at wag po tayong manghinayang na magbigay ng oras, maraming oras sa sasaliksik at pag-aaral ng kanyang salita. At lalong-lalo na, no, wag po tayong yung pagsunod, no, sa pagsunod sa kanyang salita. So, yun doon tayo magtatapos for now. So, magpapatuloy tayo sa verse 7 bukas po. So, aral tayo, no, mga kapatid. So, yung Bible reading nyo din po, patuloy nyo lang din po yun bawat pamilya. Okay, so let us close this. Let us pray. Panginoon, salamat po o Diyos sa itinuro mo sa amin ngayon. Salamat sa karunungan at patuloy na pagpapaalala sa amin na patuloy na ilagak ang aming mga sarili sa pananalangin at pag-aaral ng iyong salita at pagsunod dito. Dahil nga ang mundo ay puno ng kasinungalingan, pero salamat dahil magwawagi ang katotohanan dahil ito'y sa iyo at ikaw ang katotohanan. Salamat Panginoon sa patuloy na paghahayag mo sa bawat isa ng karunungan sa pagpapalago. Lord, ito'y tunay ngang mamumunga sa aming mga buhay at salamat o Diyos dahil ito'y sa ikapupuri lamang ng iyong pangalan. Salamat, ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Okay, salamat po sa lahat no, na nang nakasali. Patuloy po tayong mag-aral. See you po bukas. God bless po sa lahat. Bye-bye. Was lost in darkest night.